Sa ibang balita, sinariwan ng ilang dating kasamahan sa politika ang alaala ng pumanaw na dating Senate President Juan Ponce Enrile sa Necrological Service sa Senado. Nakatakdang ihimlay si Enrile sa libingan ng mga bayani sa Sabado. Pero may ilang sektor na tumututol rito. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Mentor, kaibigan at ama si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ganyan siya inalala ng mga dating kasamahan sa Necrological Service sa Senado na ilang taon din niyang pinamunuan mula 2008 hanggang 2013. We remember not only the legend that he became, but also, for my person and my family, the man of loyalty, depth, and humanity behind the legend. I easily gravitated around the wise and fatherly figure whom I fondly call Manong Johnny. He was a force to reckon with. Kapwa nagpasalamat sina Senador Robin Padilla at Jingo Estrada sa kabaitan ni Enrile, lalo na noong mga bagitong senador pa lamang sila. Isang naglalakad na library, isang kasaysayan, hindi po siya napabilang sa mga nang maliit sa akin. Isa siya sa mga kaibigan na nagpatunay at tumupad sa mga salitang walang iwanan. Si dating Senator Richard Gordon naman, hinangaan ang pagiging matatag ni Enrile sa gitna ng mga kritisismo. JP lived with contradictions, shouldered impossible expectations, and made decisions others feared to make. Talagang naninindigan. Minumura kaliwat kanan, pero talagang may paninindigan. And one thing I must tell you, he never fled the country. Inaatake siya kaliwat kanan. Hindi siya nagpakita naka-wheelchair. Ayon sa pamilya ng dating Senate President, mananatili ang kanyang alaala. Thank you for the 23 years of calling him Manong Johnny. Thank you for proving him right about what this chamber could be. Kinilala ng Senado ang ambag ni Enrile sa pamamagitan ng isang resolusyon. Sa kabila ng paghanga ng ilan, naging masalimuot din ang kanyang kasaysayan sa politika. Bilang Minister of Defense yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kilala si Enrile bilang arkitekto at tagapagpatupad ng martial law noong 1972. Nitong buwan naman, inakwit si Enrile ng Sandigang Bayan sa kasong graft kaugnay sa issue sa Priority Development Assistance Funds mula taong 2004 hanggang 2010. Sa November 22, nakatakdang ihimlay si Enrile sa libingan ng mga bayani pero tutol ang ilang grupo. Ayon sa National Union of People's Lawyers o NUPL, isa itong grave distortion o pagbaluktot sa kasaysayan. Ganito rin ang posisyon ng samahan ng ex-detainees laban sa detensyon at aresto o selda. Anila, patuloy ang paghahangad ng hustisya ng mga biktima ng human rights violations sa ilalim ng batas militar. Samantala, matapos ang ilang oras ng necrological service ay ginawaran si Enrile ng military honors. Namatay si Enrile sa edad na 101 sa sakit na pneumonia. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.